Narito na ang mga hanay ng mga balitang panlalawigan. Pinarangalan ngayon ni Pangulong Aquino ang ilang namumukod-tanging barangay sa bansa. Ito ay sa kanyang pagbisita sa lalawigan ng Quezon kung saan iginawad ng Pangulo ang kauna-unahang Seal of Good Keeping para sa mga barangay. Narito ang ulat ni Elena Luna. Samantala, babalikan natin muna ang balitang yan. 2 pagyanig ang naitala kaninang madaling araw sa lalawigan ng Surigao del Norte. Ayon sa PBOX, ang unang pagyanig ay naitala kaninang alas 2 na may lakas na 4.3 magnitude na may layong 104 na kilometro silangan ng Burgos, Surigao del Norte. Samantalang ikalawang lindol ay naitala kaninang alas 3 na meron namang lakas na 4.3 magnitude. Isang biglaang drug test ang isinagawa ng mga miyembro ng General Santos City Police Office. Ayon sa Deputy City Police Director ng GSCPO na si Police Senior Superintendent Rolly Octavio, ipinatawag ang lahat ng mga miyembro ng PNP na nasa loob ng kanilang opisina upang sumailalim sa drug testing. Nanguna sa naturang aktibidad si Senior Superintendent Cedric Train upang ipakita na dapat ang pulisya ang dapat na maging modelo sa publiko sa paglaban at pag-iwas sa paggamit ng ilegal na droga. Kaugnay nito, umabot sa 150 PNP personnel ang sumailalim sa drug test kung saan ang mga ito ay maghihintay ng 2 hanggang 3 linggo upang malaman ang resulta. Samantala, inaasahang mas lalakas pa ang industry ng pangangalaga at pagbebenta ng mga bulaklak sa lungsod ng Baguio. Ito ay dahil sa gagawing farm-to-market roads sa mga mountain resorts na ginagawang taniman ng mga commercial flowers. Ayon kay Baguio Representative Bernardo Vergara, maglalaan ang Department of Agriculture ng 25 milyong piso para sa naturang proyekto. Samantala, sinabi ni Vergara na isa ang Baguio sa mga lungsod na kwalipikado sa paglalaan ng mga proyektong katulad ng farm-to-market road dahil dito kadalasang kinukuha ang mga produktong agrikultural katulad ng prutas, gulay at bulaklak. Nakatakdang pumirma sa isang sisterhood agreement ng opisyal ng lalawigan ng Pangasinan at bansang Guam. Ayon sa 6th District Board Member Alfonso Beans Jr., malaki ang maitutulong ng naturang kasunduan lalo na sa kabuhayan ng mga residente sa Pangasinan. Isang malaking US military base kasi ang itatayo sa Guam at karamihan sa kanilang kukuning empleyado ay mula sa Pangasinan. Kaugnay nito, nakatakdang lumipat sa Guam ang opisyal ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Amado Espino at Vice Governor Jose Ferdinand Calimlim upang pirmahan ang naturang sisterhood agreement. Samantala, idinaos naman sa Surigao del Sur ang isang malaking pagtitipon para sa maramihang pag-iisang dibdib. Tinagurian itong Kasalan ng Bayan na inilunsad sa pamahalaang panlalawigan. Tunghayan natin ang ulat mula kay Vicky de Guzman ng PTV Davao. 56 na pares ang ikinasal sa kagaganap lamang na kasalan ng bayan sa Bislig City, Surigao del Sur. Ito ay parte sa kanilang pagdiriwang ng araw ng Bislig City nitong buwan. Nakisama sa pagdiriwang ang mga pamilya ng ikinasal at ang mga opisyales ng syudad. Ayon sa mayor ng Bislig City na si Lebrado C. Navarro, maraming mga benepisyong makukuha ang mga pares na nagpakasal. Sa ngayon, 56 ang kinasal natin ngayon. Kung mayroon sila mga benefits sa SSS, kawawa mga anak nila, lalo na sa PhilHealth. Hindi makabil ang husband or the wife dahil hindi sila kasal. Dagdag pa niya, nag-iipon na sa iisang bubong ang mga pares na ikinasal sa araw na ito. Actually, mayroong medyo matanda na, mayroong mga more than 5 years na nag-ipon, pero mayroong mga less than pa rin. Mga almost 40, mga 40 couples, mga more than 5 years. Kasama sa mga bagong kasal ay sina May Christine Ramas Lozada at Dandy Lozada na 3 taon nang nagsasama at may 2 ng anak. Salamat dahil may programa silang ganito na halos walang bayad, ganun, libre. Para sa amin, masaya kami pa sa aming pagsasama na legal na kami. Mas mapatibay pa ma'am sa ngayon kasi legal na. Ang Kasalan ng Bayan ay isang programang hatid ng gobyerno na may hangaring makapagbuklod ng masagana at masayang pamilya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Vicky de Guzman.